patnubay at gabay ng magulang ay kailangan sa mga batang manonood. April 14, 2012. Episode number 848. Startalk TX, the Showbiz Authority. Ayaw paayos, di na iniintindi kung ano lahat nung kailangan kitain ko. Nandun, kailangan ko rin mabuhay. Sa halip na magkasundo, may bahay na si Annalyn, itinuloy ang demanda laban kay Jose Manalo. Tulad ng kahilingan ng depensa, inibiset nitong Miyerkules sa San Juan City Prosecutor's Office ang pagsumite ni Jose Manalo ng kanyang counter-affidavit sa demandang isinampa ng kanyang may bahay na si Annalyn laban sa kanya. Kinasuhan ni Annalyn si Jose nitong February 2 ng kasalukuyang taon ng umano'y paglabag sa Republic Act 9262 o Anti-Violence Act Against Women and Children. Ngunit ang inaasahan sanang amicable settlement o pag-aareglo ni na Jose at Annalyn nitong Miyerkules ay nauwi sa tuluyan ng pagpapanagot ng huli sa umano'y pagkukulang ng TV host comedian. Ito ang naging resulta ng 20-minutong closed-door meeting na hiniling ng dalawang kampo mula kay Fiscal Dina Paulino, kung saan isang seryosong Jose at Annalyn ang lumabas mula sa silid. Unfortunately nga, walang pagsasorry. So, unfortunately nga, walang amicable settlement na na-reach. Ayaw paayos, hindi na iniintindi kung ano, parang lahat nung kailangan kitain ko, nandun, kailangan ko rin mabuhay. Tinabulaan na naman ng kampo ni Annalyn na inilalayo nito ang mga anak kay Jose. Si Jose ang hindi nakikipag-communicate sa kanyang mga anak. In fact, may letter yung anak ni Jose, anak nila, may letter na ginawa para kay Jose. Pinasinungalingan naman ni Jose ang paratang ni Annalyn na kaya siya umalis sa kanilang tahanan sa San Juan noong January 6, 2012 ay dahil may iba siyang babae. Wala. Namimiss sila yung daddy nila. Nandun naman lagi yan. Hindi naman mawawala yun. Diba? Yun nga, darating yung time na maintindihan nila lahat. Inaasahan namang maghahain ng sagot ang kampo ni Annalyn batay sa counter-affidavit ni Jose sa muli nilang paghaharap bago matapos ang buwan. Sa pagbabalik ng Startalk TX, sa paanong paraan nakapagnilay si Jose Manalo sa gitna ng kanyang pinagdaraanang pagsubok? Saan siya humuhugot ng katatagan upang ito ay harapin? Abangan! At sa aming daho, naku, matindi ang baon namin. Naku, dahil daho ang female celeb na ito na ayaw mag-share ng datong Lolit Solis. Ikaw ba yan? Ay, nako, mahilig ako mag-share. Pero bago ko i-share, babatiin ko muna ng happy birthday si Congressman Lani Mercado, si Mayor Enrique Roque, si Rani Carrasco III, Floyd Quintos, Jobert Socaldito, at ang Mediacom na karaoke. Mediacom karaoke, no? Mediacom. Ayan. At salamat sa Flawless din. Flawless. Sa aming Rated X. Ay, si MJ pala. Happy birthday bago ako mag-Rated X! Daho! Subject, female celeb. Daho ang female celeb na ito na slightly suga pa sa datong. Ayaw mag-share. Mine! All mine! Ang kwento, finally raw ay naibenta ang conjugal valor that she shared with her estranged husband to the tune of 40 milyones pesos says. Mine! All mine! Mine! Dictionary, valor, meaning shelter, with walls, flooring, and roof. House that can be a home, bahay, valor, bow. With raw nakagetching ng share si Habi, though with na ito mapila dahil for the sake of the children. Ang nakakaloka, pati pala personal effects ni Habi ay naiwan sa balur, ay naibenta na rin ni female celeb at sinarili rin ang napagbentahan. Ano rating nyo? Rated SDG as in swapang tupang ganit, pak! Ang harsh naman nun? Anyways, dahil si female celeb, drink kayo ng soft drinks, saka nyo isipin. Baka mag-etching nyo. Yun na!
sa akin. In fairness to Consistent na mataas ang ratings ng GMA Afternoon Prime series na Hiram na Puso. Bukod sa maganda nitong kwento, Marami rin ang sumusubaybay sa umuusbong na pag-iibigan ng karakter nila Mark Heras at Chris Bernal sa naturang serye. Patunay lamang na may chemistry ang dalawa. mga eksena namin. Nagagawa na namin ng paraan yung mga kissing, ganun. Tapos mas komportable na rin kami. Tapos feel na feel niya, ganun. Kaibigan naman kami, di ba? So, wala namang Mali siya. at wala namang nananamantala ng eksena, di ba? So, ginagawa lang namin yung kailangan gawin for the soap. May pagkakataong bang nagzela sa kanilang real-life partner sa mga intimate scenes nilang dalawa? Ako, basta masasabi ko lang wala po akong jowa. Kaya wala pong magagalit. Ay, dapat ata si Mark. Hindi, kaibigan ko si Hina. Malaki ang respeto ko sa kanila. Sa mga nangyayari naman ngayon, okay naman yung kinakalabasan dahil nakikita ng tao yung ginagawa namin trabaho ni Chris. wala raw love life ngayon si Chris. Pero totoo nga ba nagdi-date sila ng former love team niya na si Alger Abrenica? Kasi nung pababa ako ng parking ng GMA, nakaharang yung sasakyan niya sa kotse ko. Buti na lang, andun siya. Tapos tinanong niya ako, uy, Bebs tawag lang sa akin, di ba? Bebs, kain tayo sa labas, ganyan. Tapos sabi ko, syempre bago ako pumayag, tinanong ko muna na, okay lang ba? Baka mamaya may magalit o alam mo yun. Tapos sabi niya, hindi, okay lang, ganyan. Wala, nagkwentuhan lang kami. Tapos ang tagal kasi namin hindi nagawa yun eh. So, yun, nakakatuwa kasi na-share ulit namin yung mga hindi na namin napag-uusapan. Nag-open up rin ba si Alger tungkol sa kanyang love life? Opo. Ano sabi niya? Ay, wag na galing sa akin. Happy siya. Minsan lang nag-aasaran kami na parang, kunyari siya, asarin niya ako na, uy, single ako ngayon. O, single ka. So, ano ngayon? Tapos minsan papatulan ko, talaga, kasi ligawan mo na ako, gano'n. Pero wala, joke lang namin yun. Samantala, very open si Jake sa pagsasabing malaki ang paghanga niya kay Chris. May pag-asa kaya si Jake kung sakali manligaw ito sa kanya? May nagkakrush pala sa akin. In fairness to Hindi, syempre nakaka-touch, di ba? Ganun lang. At saka siya naman, in fairness naman sa kanya, hindi naman siya naniligaw ngayon or nagpaparamdam na gusto kita. Wala naman. Pero medyo naiilang ako sa totoo lang. Kasi parang pag ngayon, parang may iba. Ganon. Pero wala. Kaibigan kami. Hello and mabuhay sa mga GMA Pinoy TV subscribers all over the world. Oo. Okay. Good afternoon, Ricky Lo. And Alisa, Joey. Kung ikaw ba yung naging Chinese, anong gusto mong family name mo? Uy, Tan, Lo, Yang, ano? La. Lo na lang, Ricky Lo. Pwede. Maganda. Okay. Rare. Ayaw mo ng Yang. Bakit Alisa Yang? Yang. Parang Alisa. Pwede rin, Alisa parang Yang. bata, Yang. Alisa, go. Wag na. Okay. Tapos magtabi kayong dalawa, Lo, Siyang. Ay, nako. Pwede. Wag naman. Maganda nga, no? Fresh. Okay, mga kaibigan, para sa ating talakaton, Ricky, nasa phone ngayon, si Chris Lawrence. Kanina sa Chris. Bulaga, nagbibiro ako, nasabi ko nanganak na si Katrina. Sabi mo nga, Wala lang, para lang maiba, sabi kay Vic. Hindi pa po, mga kaibigan, at nasa telepono ngayon si Chris Lawrence para chikahan tayo tungkol sa pagbubuntis ng ESME niya. Okay. Hello, Chris. Hello. Hi, Chris. O yan. Chris, nag-tweet ka raw kahapon na it's a girl. Siyempre, iniisip ng lahat, Chris, may kinalaman to sa baby niyo ni Katrina. Ano ba talaga ang ano istorya? Ito po, we got an ultrasound and it was a girl. Ganun ka simple. Congratulations. Chris, di ba parehong girl ang gusto niyo ng Katrina? Pero nagsabi ka rin na gusto mong boy para may kalaro kang basketball later on? Wait, seriously? So parehong girl ang gusto niyo ni Katrina? Babae ba kung gusto namin? Oo, pareho? Siya, gusto niya ng babae. Ako gusto ko lalaki po. Pero, I'm happy with the girl. It's still a blessing. I'm still happy. So girl itong anak niyo, gawa ulit ng isa para lalaki naman, di ba? Baby.